recent vlog ni Spokes Harry Roque, huling vlog niya for Lenten season or ngayong mahal na araw kasi sa web, di ba yung schedule niya Tuesdays, Thursdays and Sundays yata. Hindi siya pwedeng mag-vlog bukas dahil nga po Huwebes Santo, no, nangingili ng ang dating spokesperson ni Pangulong Duterte. May pinaringgan niya si Hello Kitty na di umano ay Judas nga. And tamang-tama po yung kanyang comparison, no. Tinraidor ni Judas Jesucristo noon kapalit ng pilak. Ngayon tinatraidor tayo ng ibinoto natin or pinagkatiwalaan natin kapalit ng ginto. Pero nasa offshore account. Okay. Money talks. Wealth talks and it talks so loud, mga kuya. So, kapalit ng siguro mga frozen things, frozen assets, pagkakanulo tayo. Baka ang kondisyon ng pagsasauli ng kanilang yaman, gamitin ang ating bayan na maging, di ba, ground ng mga gamit ng mga kano sa kanilang balak na pakikipagyera sa China. So, pinagtatakpan pa rin to ng mga ensaymada vloggers, no? Pero ang kanilang palusot dito ay dapat naman talaga natin ipagtanggol kasi ang West Philippine Sea ay atin, sabi. Walang West Philippine Sea. Yan ay South China Sea. Okay? Hindi kinikilala ng buong mundo ang West Philippine Sea. Pag pinag-usapan yung dagat dyan sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas, lalo yung lagpas sa territorial waters natin, lagpas sa dalampasigan natin at ilang kilometro, ilang milya pa. Pag lumagpas doon, ang tawag doon ay South China Sea. Nilolok, magagawa natin sa mga ensaymada. Pero ito nga po si Spokes Harry Roque, talagang matindi yung kanyang warning na yung nangyari kay Jesucristo na ipinagkanulo ni Judas, halik ni Judas, at may papakita na ako sa inyong video mamaya sa second topic natin. May humalik din at talagang diring-diri. Diyos ko po. Ay, thank you so much po. Sino po ito? Ate Eliza po ba ito? Thank you, Ate Eliza. May Judas rin sa Pilipinas. At ang mamamatay ay hindi si Jesucristo this time, kundi mga lahing Pilipino, ang taong bayan. Kapag isinabak tayo sa gyera, dahil hinuhudas tayo ng ibinoto natin at sinuportahan, yung pinangampanya, na nambudol naman sa atin, well, dapat naman talaga siyang, dati pinipigil-pigilan ko pang sarili kong batikusin yan kasi nga, ang alam ko, hindi naman siya may kasalanan, kundi yung kanyang jowa na butod. Pero, still, bakit niya kinukonsinti? Bakit kung hindi niya kayang suhituhin yung kanyang jowang butod, kung siya'y takot sa jowa niya, ba't pa siya tumakbo? Ano yun? Budol. O, di ba? Still, Judas, ang ending nito, mapapahamak tayo, lalo't may napipintong gyera at pinapayagan natin na dumito ang mga kagamitang pandigma ng anemika. Hindi po kasi pwede na yung kanilang mga amphibians, di ba, mga eroplano, nakalagay lang sa kanilang mga fleet, yung malalaki nilang parang barko na ginagawa nilang parang hangar or ginagawa nilang parang doon kasi nagla-landing at nagte-take off yung kanilang mga jet plane and whatnot, di ba? Mga helicopters, ganyan. And even yung mga tangke de gyera nila, kailangan nila ng landmass, kailangan nila ng lupa na malapit sa China kasi babakbakan nila yung China. Or kunwari, puprotektahan nila yung Taiwan, kakampihan nila yung Taiwan, at mukhang madadaan sa peace negotiation at peace talks yung problema ng Taiwan at China eh. Just like what happened in Hong Kong, di ba? Nung binawi ng China ang Hong Kong from British colony, from being a British colony. Kung hindi matuloy yung sigalot, yung gulo sa sigalot na yan ng China and Taiwan, ang Pilipinas ang gumagawa ng kunwari sigalot. Itong ginagawa ni Kuting, mukhang inaantay talaga nilang may mapatay ang mga inchik na Pinoy, di ba? Baka mamaya may mabomba doon ng tubig sa magrarasyon sa BRP Sierra Madre, kunwari tinamaan ng tubig na barog ang ulo sa gilid, sa handrail ng barko, tapos ayun, na-comatose na tegi. Diba? May napatay ang mga inchik, gyera na ito, pumatay ng isang lahing Pilipino. So, ipapahamak talaga tayo ng pusang inamoy.
And si Spokes Harry Roque, finally hindi na niya napigil ang kanyang sarili, although pinagbabawalan niya ni VP Sara na banat-banatan si Hello Kitty. Nakita ni Spokes Harry Roque yung resemblance ng panghuhudas ni Judas Iscariot kay dating sa 'di ba sa ating savior ng mga Christian, si Jesus Christ. Ay ganito rin ang ginagawa ni Hello Kitty, panghuhudas sa Pilipinas, panlilinlang, pambubugbog, pananaraydor, ipinagpalit sa pilak, hindi pilak, ginto, kung may mga gintong deposits yan abroad, di ba? Baka yun ang kondisyon, pumayag kayo na maglagay ng mga, di ba, ng EDCA sites dyan para nandyan ang aming mga sundalo. Hindi namin ibabalik ang iyong mga tagong niya. Baka ganun ang kondisyones di ba? So pakinggan po natin si Spokes Harry Roque sa kanyang comparison. And Spokes Harry Roque, mag-iingat ka, baka ikay magurgur. 'Di ba? Bumabanat ka na ng malala ngayon, pero salamat at ikaw ay naglalakas loob, 'di ba? Despite na nakakatakot banatan, hindi nakakatakot sigurong banatan yung Hello Kitty iyan. Dahil takusa naman daw yan Takusa ba? Takot sa asawa o takot sa USA? Takusa, takot sa USA. Takot sa USA o takot sa asawa. So, mas nakakatakot yung asawa, malamang, no? Pero si Spokes Harry Roque, bumabanat. Salamat na lang, merong, kumbaga ay kaalyado si VP Sara na bumibira-bira ngayon sa administrasyon. Baka sabihin nila, hindi lang ito nabigyan ng pwesto, kaya bumibira-bira si Spokes Harry Roque, di ba? Ganyan lagi ang padak ng mga ensaymada Pero kita naman po natin na nasa katwiran naman ang paninindigan ni Spokes Harry Roque. Ang dami naman po talaga ng kasablayang ginagawa itong gobyerno ni Hello Kitty. So deserve nilang mabatikos, di ba? Let's listen to Spokes Harry Roque at kayo na po ang magsabi kung tama yung kanyang comparison, kind of an analogy na hinuhudas at tinatraydor ang sambayan ng Pilipino. Nang pinagkatiwalaan ng marami pero ang ending ay ipapahamak naman tayong lahat kapalit ng ginto't pilak na namumulaklak sa ibayong dagat. Ginto't pilak namumulaklak sa ibayong dagat. Sayang yang pula, inander Isaya ang asawa. Sayang yang puti, walang puti ang itlog ng mukha. Ano ba yun? Okay, let's listen to Spokes Harry Roque, mga ate at kuya. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas na ito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po ay po pwede nang makaladkad tayo sa gera na wala namang mong kinalaman ang bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan na wala naman tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang ating Panginoon sa krus at bagamat ang Pilipinas po ay po pwedeng makaladkad sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa krus dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po ay babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema.
So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargeting tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po manlusob sa ating mga karating na bansa. At dahil po dyan, maski wala naman tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhang bayan, po pwede po tayong makaladkad at po pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Dahil sa larangan nga po ng international law, kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikaw ay mayroong responsibilidad. At yan nga po ang malungkot na katotohanan na dahil ayaw ng mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto, hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero wag po tayo mag-alala. Mapapako po tayo sa krus, magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po'y dadapa at maraming mamamatay. Pero hindi po yan sa matagal na panahon dahil darating din po ang Pasko ng pagkabuhay. Babangon din po ang bayan. Tayo po ay babagong muli bilang marangal na bayan at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin, ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino lamang. Well, ito na po ang ating huling broadcast. Okay. So sa vlog na yan, hindi niya pinangalanan si Hello Kitty. Pero sa tingin niyo, sino pa ang tinutukoy na Judas? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. And agree ba kayo?